mga ka-farmers, kita nyo, naka-ideya ako para makadilig ako dito sa aking mga halaman at sa aking mga gulay. Ito, hose. Isipin mo na mula sa bahay napakalayo hanggang mula doon. Isipin mo kung gaano kahaba itong hose na ito. Hindi rin ako nagka-ideya na pwede pala, meron pala ako magamit na hose. Kung hindi yan sinabi ng aking banabels na pwede naman may hose naman ba, bakit daw ako magtsatsaga magbitbit ng balde mula sa bahay papunta rito. So hindi ko talaga naisip yun. Buti na lang naisip yun ng aking partner na meron palang hose. Kaya kayo ng umaga, ayan na, nakapadilig ako ng aga. Ngayon din nagdilig ako dahil hindi tapos kayo ng umaga dahil may nilakad ako. Ngayong hapon ko tinuloy. Kaya ayan, nakapagdilig na ako ng aking ibang mga halaman, ng aking ibang gulay. Sigurado ako natutuwa ng aking mga tanim ngayon dahil nakakainom na sila ng sapat na tubig. Kasi hanggang ngayon mga ka-farmers, walang ulan dito sa amin. At nasaan kaya ang ulan ngayon? Hindi taga nagpakita dito sa aming lugar ang ulan. Sinabi ko na nga doon sa mga taga Luzon na pakisabi sa ulan na hihiramin namin sila. Ayan o. Sigurado ako natutuwa din to sila ang aking mga tanim. Dahil gaya din natin tao. Nauuhaw din to sila. Hindi ko talaga naisip ang ideya na ito. Hindi naisip ng aking banabels na pwede ko gawin yung hose o di. Ngayon ko lang na naisip din. Ay nako. Nagkaroon pa ko ng kulani sa aking kilikili, kabibit-bit sa mga balde. Ang bikit-bikit papunta dito sa aking garden. Yung pala, meron naman palang simpleng pwedeng gawin. Nagpakahirap pa ako mga idol. Pero at least ngayon, alam na ko na may makakainom ng aking mga halaman at natutuwa din ako ba. Para ako nabunutan ng tinik. Kasi ang aking mga halaman hindi na nga nag-ayos ng magbunga dahil alam na, kahit naman sino siguro dahil napakainit to sa aming lugar, halos isang buwan na napakainit. Di syempre yung mga halaman ko apektado din sila dahil nauuhaw at hindi naman ako kung magdilig ako sa kanila, ilang balde lang, hindi sapat yun. Kasi nga nakakapagod at ang sakit ng aking kilikili para magbitbit ng mga balde papunta rito. Pero ayan, ngayon, yan, nakapag-ideya na ako. Yan, napakahaba ng hose na yan. Yan yung hose na yan na gamit sa noon namin sa aking malaking garden. Ayan. Hindi ko taga naisip yan. Pero noong mga nakarambuan kasi, kaya wala din tubig ang aming balon. Gawa ng sira ang makina, diba? Pinaayos na namin yun. Tapos ngayon, ayan ang tubig, malakas na. Wala pa rin sa isip ko. Isang buwan na mahigit na may maayos kaming tubig. Wala sa isip ko yun na gagawa ng ganito. Kung hindi lang nasabi ng aking banabels na pwede akong gamitin yung hose. Isipin yung mga lodi, diniligan ko tong puno ng okra. Ayun, pero tingnan nyo naman, tuyo na. Dahil sa sobrang init talaga ito sa amin. Grabe. Aywan ko kung nasaan nataga ang ulan. Ayan naninilaw ang aking dahon ng gulay. Gawa ng ganun talaga siguro pag kulang sa tubig. Kung tayo din tao na hindi nakakainom, namumutla din siguro tayo. Kaya hindi nakapagtataka ng aking mga gulay hindi nag-ayos ang bunga. May bunga man pero hindi maayos. Kasi nga uho na uho sila. I-imagine mo isang buwan na walang dilig, walang tubig, na hindi sila nakakainom. Wala na talaga. Malalanta na sila pagdating ng tanghali dahil sa sobrang init. Pero ngayon, at least meron na akong ideya karon ako ng ideya paano sila painumin ng tubig at tuwang-tuwa naman ako dahil alam ko ang aking mga halaman natutuwa din. Ayan ang aking pipino, malapit na silang meron ako nakahanda na seeds nito para palitan naman sila. Hindi na nag-ayos ang bunga, mga disform na, mga ganito na mga reject na. Ayan mga disform na ang nila hitsura nila, mga reject na yan at least, pero nakakain pa rin yan kung sinong gustong kakain. Punta na kayo sa bahay. Ayun. Na ito, magulang na talagang hindi na maayos ang bunga dahil paano na siya, padugnas na. And ayan mga lodi, thank you for watching. Good afternoon, good evening everyone. Happy farming.